Hi mga preni! Oops, baka hindi ka muna mag-diet kapag ang reseping ito ang inihain sa iyo. Dahil itsura pa lang nito ay talaga namang nakakatakam na. At lalo na kapag tinikman. Tara, umpisa na natin. Ito ay nabili ko sa supermarket. Napakamura lang dahil 1 kilo nito ay 80 pesos lang. At tingnan nyo naman at maganda pa naman ang texture nito. Kaya nga minsan, mas gusto ko ditong bumili kasi mas makakamura ka talaga. Ito ay halos 2 kilo na. Konting-konti na lang ang kulang. At iluluto ko na ito lahat. Budbura ng asin, irab lang ng mabuti para matanggal ang lansa nito. At tinanggal ko na rin nga pala yung green mark sa karne. Hugasan at i-drain. Sa pinainit na kawali ay maglagay ng cooking oil. 1 tasa ng hiniwang sibuyas. Mas masarap ito kapag maraming sibuyas ang inilagay. Igisa hanggang maging translucent. At huli kong iginigisa ang bawang dahil hindi ko ito tutustahin. At igisa lang ito ng mga 20 segundo. Ilagay na ang pork knuckles. Isa-isa ang paglalagay ko nito para sure na nakadikit sa kawali. Set on medium heat. Pan fry for 5 minutes o hanggang sa maging brown na at wala nang lumalabas ng mga dugo. Mas masarap kasi ito kapag ginigisa para lumabas lalo ang katas ng karne. Lagyan ng 1/2 cup of soy sauce at tamang-tama lang ang lasa nito para sa 2 kilo ng karne. Halu-haluin at budburan ng pamintang durog. Haluin para kumalat, takpan at lutuin ng 5 minuto. Medium heat. Haluin natin para maluto naman ang ibang side. Ayan, takpan at ituloy ang pagluluto ng 5 minuto hanggang sa ma-absorb na ang soy sauce. Siguradong dumikit na ang lasa nito sa karne. Patayin ang init at ililipat ko ito sa manipis at malalim na kaserola para sa ating sabaw. Lagyan ng bay leaves, pamintang buo at mainit na tubig or tap water. Kung walang mainit, siguraduhin ang karne ay nakalubog. Set over medium heat. Haluin at lagyan ng 3/4 cup of vinegar. Pagkatapos ay huwag munang hahaluin at hayaang kumulo. At kapag kumulo na ito, haluin at pakuluan ng 20 minuto. Makalipas ang 20 minuto, patayin ang apoy at ililipat ko ito sa mas maluwang na kawali para madali itong haluin. At kung malaki naman ang lutuan nyo, huwag nyo nang ilipat. Ayan, at pakuluan sa medium heat. At kapag kumulo na, ay lagyan ng kalahating bote ng Mang Tomas sarsa. Extra spicy. Or pwede din naman yung regular lang. Itatabi ko muna ang kalahati. Haluin at lagyan ng 1/2 cup of brown sugar. Sakto lang ang tamis nito para sa reseping ito. Haluin hanggang sa matunaw na ang asukal. Pagkatapos ay takpan at pakuluan ng 10 minuto. Bawasan ng init over low. At ilagay na ang natirang kalahating bote ng sarsa. At sa puntong ito, dito magsisimula ng lumapot ang sabaw. Ituloy ang pagpapakulo ng 10 minuto pa o hanggang ang sarsa ay lumapot na. Tingnan nyo mga preni at lumambot na din ang karne. At ang bango ng sabaw. Patayin na ang init at isasalin ko na ito sa isang serving bowl. Tingnan nyo naman mga preni, itsura pa lang masarap na. Lalo na kung titikman na. Sarsa pa lang ay ulam na. At dahil nga preni, diet ako, karne na lang kakainin ko. Haha, char. Titikman ko lang para maipakita ko sa inyo kung gaano ito kalambot. Ayan o, diba? Ang lambot. Hindi lang balat, pati laman. Natatanggal na sa buto. Kinamay ko na din para matest. Ayan, super sarap. Try nyo rin. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!